sitwasyon, Kong. Paano ba natin sasagutin yung punto nilang yon? Then, siguro hindi nila napakinggan kung paano ako in-introduce. Yan, tama po. Sana maging sensitive sila. O, sana pinakinggan nilang mabuti. Doon po kanya, doon sa kawalan ng rule of law, ay ipapaliwanag po ng ating kapatid na abogado. Yan. Si Edwin Zabala po yun, Kong. Si kapatid na Dante Marcoleta. Diyan ang partisipasyon ko doon, hindi bilang congressman. Opo. Nandun ako sa tawag ng pamamahala. Opo. Ng pagkakaisa. Naatasan ako na ipaliwanag ko yung parte na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga proseso tungkol sa rublo sa batas. Iaambag ko yung aking nalalaman tungkol doon. At sa dami naman ng nag-comment na positibo, na kung i-discuss ko ngayon, baka tatlong araw hindi pa tayo matapos. Tama kayo, Kong. So, dapat nakita nila, hindi yung aking pagiging congressman. Kaya nga pati yung pagpapakilala sa akin, hindi man lang binanggit na congressman. Para maunawaan nila na ang participation ko doon bilang gaanib. Abogado. Na abogado. Opo. O kung hindi pa nila maintindihan yun, kaya nga, bahala na po kayo. Ang naging topic nyo doon, Kong, ay usapin ukol sa rule of law. Yung pagkapatupad ng mga batas. Ipaki-expound nyo nga po, Kong, yung punto na, ang impeachment process ay nasa konstitusyon yan, nasa batas naman yan. Bakit ba ang dating ba parang sinasagkaan ba natin ang impeachment process? Hindi ba binanggit ko ron, sabi ko, ang Iglesia ni Cristo kahit kailan hindi tutol sa impeachment. Yun, tama paano po, mo tututulan ang isang mekanismo na nakasulat mismo sa saligang batas? Ang impeachment ay yung proseso na nakalatag sa saligang batas kung merong problema doon sa opisina ng isang tao na gusto nilang impeach. Maraming impeachable officers. Tama po. Ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang mga sa COA, ang mga miyembro ng independent commissions katulad ng COA, ng COMELEC, at saka ng Ombudsman. Yung Ombudsman at saka yung Civil Service. Civil Service Commission. At ganun din yung mga miyembro ng Korte Suprema. Yan, opo. Kung halimbawa, merong problema doon, hindi mo siya kaagad maaalis eh. Hindi mo pwedeng alisin. Halimbawa, dinimanda mo yung impeachable officer, kriminal halimbawa. Hindi mo rin siya maaalis kasi isa lang ang paraan para alisin mo siya. Impeachment. Ngayon, gusto kong ipaliwanag, doon pa lamang sa paraan ng paghanap ng di umano ay mga ebidensya para sa impeach, nagsimula nga sa mali eh. Ayun, Isip-isipin mong susuriin mo yung confidential funds nang hindi mo naman sinuri yung iba. Hindi ba? Opo. Kailangan suriin mo rin para sa ganun makita nila na wala kang kinikilingan. Doon pa lang sa ginawa nila na tinarget lang nila isang opisina, labas doon sa... ang dami, mga 400 nga yung sinabi ko eh. Paano mo ngayon pananatilihin na yung ginawa mong pagsusuri at pag-iimbestiga ay walang pamumulitika? Dito nga magkakaroon ng bahid rito eh. Doon pa lang sa aspeto na yun. Hindi nakatanggap-tanggap yun eh. Pero hindi daw ba, Kong, yun ang avenue para sagutin ng pangalawang Pangulo, yung mga paratang sa kanya, ang proseso ng impeachment? Kaya nga, didalhin nyo sa komite. O ba tayo nilang dalhin sa komite? Bakit nagkukumahog sila dalhin kagad sa Senado? Ayaw na nila kasing madinig doon. Kasi doon, masusi mong titingnan. May forma ba? Baka po, sa forma, madalhin naman eh. Pero pagdating sa substance, doon magkakaroon ng problema. Form and substance nga pala tama. Dalawang basihan yan. Paano mo sasabihin? Ito, kailangan discuss natin siguro kahit konti lang. Opo, Kong. Ano yung mga impeachable offenses na nakalatag sa saligang batas? Ano? Ang alam ko, yung culpable violation of the Constitution. Isa lang yun. May treason, may ganyan. Di ba? Violation of the culpable violation of the Constitution. Betrayal of public trust. Ang graft and corruption. Paano mo sasabihin at magkukonklud ka na halimbawa, graft and corruption yung ano nila? O kaya betrayal of public trust. Sinusuri pa lang ng COA yung mga papeles
yung mga records ng pagkakagasta ng kanyang opisina, nakialam ka na. Nakapending pa. Ikaw nga ang dapat ma-impeach kung impeachable lang yung mga congressmen. Baka sila yung dapat ma-impeach eh. Nagkataon lang hindi impeachable ang mga congressmen. Tama kayo po. Oh. Sa reporter ang tawag. Isip-isipin mo, sinusuri pa lang. Yun nga yung ni-raise ko na issue. Meron po ba tayong katungkulan na tayo na po ang mangunang magsuri? Wala. Hindi nila masagot. Opo. Ngayon, kung hindi nila masagot, nag-switch ako sa Commission on Audit. Opo. Hindi po ba kayo lang ang opisina na pwedeng mag-audit? Opo. Meron pa po ba kayong kasama na sinabi ng Constitution na pwedeng mag-audit? Wala na po. Bakit po nag-audit ang good government? Kasi po, sinampi na kami, binigay po, oo nga, bakit ninyo binigay? Yun ang tanong. Ba't hindi kayo sumulat sa House of Representatives? Opo. Marunong naman kayo sumulat eh. Totoo po yun. At ikaw ipaliliwanag nila yun. Halimbawa, Dear Chairman, Dear Mr. Chairman, pasensya na po kayo kung hindi namin kagad maibibigay yung inihiling ninyong mga records na gusto po ninyong suriin. Sapagkat kami po hindi pa tapos. Itong ginagawa po namin ay initial findings lang. Opo. Opo. At kung halimbawa sa initial findings po ay talagang nagkaroon po ng konting problema, ito po ay matatranslate into notice of disallowance. Ngayon, meron na naman pong karapatan yung opisina, sagutin po yung notice of disallowance. 60 days ang hinihigay na panahon sa kanila. 60 days. Opo. Kasi po, yung pong ginawa namin na konklusyon sa aming notice ay appealable. So, i-appeal niya po, kasi nga confidential funds ito, i-appeal niya sa commission proper. Kung sakasakali pong hindi na panagutan doon, pwede pa po siyang umakyat hanggang Korte Suprema. Ayun. So, pinakikita po namin ang proseso na sa panig po namin, contestable po lahat ang gagawin namin. Wala pong conclusion. Bakit po kayo mag-audit? Hindi nyo naman trabaho yun. Pagkatapos sa inyo lang, may conclusion na kayo kagad. At hindi na, Anong klaseng patakaran po ito? Ito, palagay ko, i-raise ko lahat ito. Kaya kailangan sagutin nila. Yun na nga po. Well, wala tayong Vox Populi. mas gusto ko nila makinig ng ating mga paliwanag po ninyo. Titigil muna ako para magkaroon tayo ng break muna. Sige. Maghihigop lang po kami ng kape. Maganda yung ating talakayan, ha? Alam niyo naman kung sa ating mga taga-subaybay, nagbibigay daan sila. Hindi na kami sasagot. Baka magbo-box pa po. Pwede ba akong humigop ng kape? Ay, opo. Pinakamabuti, hihigop kami 3 na kape.